Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Bago pa makarecover sa pagkamangha si Ana ay nakalapit na si Larry sa kanya. Hinawakan siya sa magkabilang balikat at hinapit. Hindi ko kayang isiping makikipagkita ka sa ibang lalaki, Ana. Kaya niyang kumawala at umiwas dahil hindi naman mahigpit ang pagkakahawak ng binata sa kanya. Pero nawalan siya ng lakas na gawin iyon. Nang bumaba ang ulo nito patungo sa kanya ay bahagya siyang tumingala upang salubungin ito. Bahagyang bumukas ang mga labi niya. Nagtagpo ang kanilang mga hininga. Lumapit siya sa kanya at itinaas ang mga kamay sa liig ng binata nang tuluyan nitong angkinin ang mga labi niya. Nag-aalab ang halik na iyon. Isang init na tila umaabot sa kalamnan ng kanyang katawan. Pamilyar na pakiramdam. Minsan na siyang nilamon ng damdaming iyon. Huminto sa paghalik si Larry at tinitigan siya ng buong damdamin. Maingat niyang inikot ang buhok ni Ana sa kanyang mga daliri at marahang hinila ito palapit sa kanyang dibdib. Pahintulutan mong mahalin kita, Ana, pakiusap, halos pabulong ngunit puno ng damdamin ang tinig nito. Hindi, iyon ang nais niyang sabihin, ngunit nanatili iyong nakakulong sa kanyang lalamunan. Sa halip, tumingin siya rito, ang kanyang mga matay nagpapahayag ng damdaming matagal nang itinago. Nang maramdaman niyang hinawakan ni Larry ang kanyang kamay at marahang inilapit ito sa kanyang dibdib, tila napawi ang lahat ng alinlangan. Hindi siya tumutol ng maingat na tanggalin ni Larry ang kanyang suot. Sa bawat sandaling lumilipas, tila lalo siyang lumulubog sa alaala ng isang damdaming hindi pa rin tuluyang nawawala. Sa halip na pigilan, inalala niya ang bawat haplos, bawat tingin. Hindi upang itanggi kundi upang unawain. Maya-maya, inakay siya ni Larry patungo sa kanyang silid. Hindi na niya namalayang nakapasok na sila. Ang tanging alam niya ay ang pagyakap ng katahimikan sa kanila habang unti-unting nagiging malinaw ang bigat ng sandali. Nahiga siya sa kama habang tinititigan siya ni Larry mula sa itaas, puno ng paghanga ang mga mata. Ang ganda mo, Ana, wika niya, malambing at mababa ang tinig. Hindi ko ito nakita noon hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Yumuko si Larry at hinaplos ng marahan ang kanyang braso. Umiling siya at napangiti. Ang laki ng pinagbago mo, Larry. Halos hindi ko na maalala ang payat na batang lalaki na kaibigan ko dati. Naging kaibigan. Kasintahan na kita ngayon. Bulong niya. Sabihin mo sa akin, Ana. Bakit mo ginawa iyon? Hindi niya ipinanggap na hindi siya naiintindihan. Iniwas niya ang mga mata subalit nahawakan ni Larry ang mukha niya at muling iniharap. Gusto kong marinig mula sa iyo, hiniling niya. Kasi, minahal kita noon. Bulong na lang lumabas iyon sa bibig niya. At umaasang masisiyahan na ito sa sagot niyang iyon. Itinaas niya ang mga kamay sa mga balikat nito. Maingat na hinila siya patungo sa kanya. Pag-usapan ba natin ang nakaraan? Ang mukha ni Larry ay ilang pulgada lamang ang layo sa kanya. Ramdam niya ang bigat ng tanong sa mga mata nito. Mahal mo ako noon, ulit ng binata, banayad ngunit may halong kirot sa tinig. At ngayon, Ana, bakit mo ako pinayagang lumapit ulit? Dahil ba sa habag? Dahil ba nagpakita ako ng interes habang may sugat ka pa sa puso? Napakurap siya. Natigilan. Hindi agad nakasagot. Hindi niya inaasahan ang biglang pagtama ng mga salitang iyon. Galit ba ang naririnig niya sa boses nito? O pagkalito? Siguro parehong naroon, galit at sakit, ngunit higit sa lahat, pagnanais na maunawaan. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Gusto niyang ipaliwanag, pero sa dami ng damdaming humaharang sa lalamunan niya, wala siyang nasabi kundi ang isang mahinang buntong hininga. Hindi kita inimbita dito, Larry, sabi niya sa pagod na tinig. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Nagsinungaling siya. Yes. Marahas nitong bulong. Pero pwede mo sanang tinanggihan. Nang una tayong magkitang muli, malamig at maingat ka, Ana. Parang hindi magigiba ng kahit na ano ang komposure mo. Ni hindi ka nangatwiran sa akin ang hindi direkta kitang akusahang kaya mo lang tinanggap ang bata ay dahil sa mamanahin nito. Nagtangka siyang bumangon pero ibinalik siya ng binata sa pagkakahiga.
Bakit mo ginagawa ito? Gumaralgal ang tinig niya. Nagpatangay ako, sige. At gusto ko ito at... Ito. Ana, ano ba ang gusto mo? Naguguluhang tanong niya. Pareho silang hubad, magkayakap ang kanilang mga katawan. Pero heto sila at kung ano-anong pinag-uusapan. Hindi kita naiintindihan. Huminga ng malalim ang binata at ibinagsak ang sarili sa tabi niya. Pasensya na, ang ibang babae ay magagalit sa ginagawa kong ito. Umiling ito at tinukso ang sarili sa pamamagitan ng malambing na tawa. Sira siguro ako. Masyado akong umaasa. Ano ang inaasahan mo, Larry? Mahinahon pa ring tanong niya, inabot ang kumot at itinakip sa katawan. Minahal mo ako noon kaya ipinagkaloob mo ang sarili mo sa akin. At ibibigay mong muli sa akin ngayon. At gusto kong marinig sa iyo na mahal mo pa rin ako, hindi dahil sa pisikal na pangangailangan. Alam ko, sobra ang hinihingi ko at baliw ako, pero ayokong isipin mong may ibang lalaki sa isip mo nang makipagniig ako sa'yo. Isang pinong ngiti ang pinakawalan ni Ana. Walang pag-ibig na namagitan sa amin ni Marco, Larry. Nang pakasalan niya ako, higit na isang obligasyon iyon. Pero kinasuklaman niya ako noon dahil sa unang pagkakataon na naging malapit kami sa isa't isa, hindi ko nagawang tumugon sa paraan na inaasahan niya. At lalo siyang lumayo nang malaman niyang hindi ako ang inakala niyang una. Mula noon, hindi na niya ako muling hinalikan. Napapikit si Ana at marahang huminga. Ipaalala mo sa akin na magbigay ng pasasalamat na panalangin para kay Marco bukas, bulong niya sa sarili. Ngumiti siya, inalis ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan at tahimik na pinagmasdan ang anyo ni Larry sa kanyang tabi. Inangat niya ang kanyang kamay at banayad na idinampi sa matatag nitong dibdib, ninanamnam ang katahimikan at presensyang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Mahal na mahal kita, Larry. At kahit gaano pa katagal, hindi nawala ang damdaming iyon, wika niya, halos isang bulong, puno ng damdamin. Nang akmang ibababa pa niya ang kanyang kamay, marahan iyong hinuli ni Larry. Dinala niya ito sa kanyang labi at isa-isang hinalikan ang mga daliri ni Ana, may lambing at paggalang. Walang salitang nasambit sa mga sumunod na sandali, ngunit ramdam ang lalim ng damdamin sa bawat tingin, sa bawat haplos. Niyakap siya ni Larry ng buong higpit, tila nais siyang balutin sa init ng kanyang presensya. At sa pagkakadikit nila, walang iniwang puwang ang mga dating sakit. Pawang pag-ibig at pag-unawa na lamang ang nangingibabaw. Mahal na mahal kita, ganda, bulong ni Larry, halos hindi mapigil ang emosyon. Napapikit si Ana at napaluha, hindi sa sakit, kundi sa ginhawa. Sa wakas, naramdaman niyang buo siya, tanggap at minamahal. May hanging humaplo sa mukha ni Ana na nagpagising sa kanya. Nakangiting mukha ni Larry ang namulatan niya. Bagong paligo at nakabihis na. Magandang hapon, aking antuking ganda. Wika nito. Isang tangkay ng mapulang rosas ang inihaplos sa mga labi niya. Inaantok pang umiti si Ana at inabot ang rosas. Ganoon na ba katanghali? Paos pa ang boses niya mula sa pagkakatulog. Pagkatapos ay muli niyang inamoy ang bulaklak. Saan mo ito nakuha? Naupo sa tabi niya si Larry at masuyo siyang tinititigan, doon sa flower shop sa ibaba. Nanggaling na ako sa main office, nasa tinig nito ang amusement. At tulog ka pa rin pagbalik ko. Hindi na breakfast ang iaalok ko sa iyo, kundi tanghalian. Itinaas niya ang kumot na nakabalot sa katawan niya at tinitigan ito ng may pananabik. Pagkatapos ay natuunan ng tingin ang mamula-mulang bahagi sa dibdib niya. Ginawa ko ba iyan? Kunwari ay nabaghan ito. Ngunit nilapitan siya nito at dahan-dahang hinaplos ang kanyang dibdib. Napasinghap si Ana, naguguluhan sa init na dumaloy sa katawan niya. Magdamag nilang pinagsaluhan ang mga sandali ng pagmamahal, ngunit bakit ganoon na lang kadali siyang mag-init sa kanya? Ganito ba siya katindi ang pananabik kapag kasama ang lalaking ito? Diyos ko, Ana, ungol ito. Gusto kong manatili buong hapon na magkasama tayo, pero kailangan ko nang umakyat sa Tagaytay mamaya at may mga bagay pa tayong kailangang pag-usapan. Na naman, reklamo niya. May iniwan akong trabaho bago ako bumaba, ganda. Kailangang tapusin ko iyon. Sa tingin mo ba gusto kitang iwan matapos ang nangyari kagabi? Sabi nito na may pagsisisi, sabay tayo, babalik ako bukas ng umaga, pangako. Tumayo siya. Inabot ang roba sa silya at isinuot. Gagawa ako ng kape para sa atin. Wika niya na lumabas ng silid at dire-diretso sa kusina. Kumuha ng 2 tasa at nagsali ng kape mula sa coffee maker. Tinimplahan at inabot kay Larry ang isa. Ana, pagbaba ko bukas ay gusto kong ayusin natin ang mga papeles para sa kasal natin. Lumipad ang mga mata niya rito. What? Nagdikit ang mga kilay ni Larry. Ano ang nakakagulat roon? Pakakasal tayo. Isang
Buwan pa lang halos mula nang mamatay si Marco, wala sa loob niyang sabi. Ano ang diferensya noon? Patuloy ni Larry na dinala sa bibig ang kape at humigop. Hindi naman tayo mga tao noong unang panahon. Hinila niya ang isang upuan at naupo. Bahagyang nanginig ang mga tuhod niya. Bakit? Bakit? Wika nito na lalong lumalim ang kunot ng noo. Pagkatapos na nangyari kagabi, napagdesisyonan kong gusto ko nang umuwi sa'yo sa pagtatapos ng bawat araw. O, kung nasa assignment man ako ay gusto kong narito kapag uwi ko. At kung papayag ka ay sa bahay ko sa San Agapito. Kung ano ang gusto mo. Ano ang sasabihin ng mga tao? Ni hindi halos marinig ni Larry iyon. Hindi ba? Diyos ko, Ana, ibinagsak ng binata ang tasa sa platito at bahagyang natapon. Ano ang pakialam natin sa sasabihin nila? Ginagawa ko ang tama para sa atin para sa anak ni Elsa. Ayokong lumaki ang batang walang kikilalaning dalawang magulang. Lumunok siya. Pagkatapos ay tumingala dito. Larry, bakit mo ikukulong ang sarili mo sa akin kung makakapamili ka naman ng ibang babae? Dalaga at, ano ba ang pinagsasabi mo? Nairitang sabi nito. Ikaw ang inaalok ko ng kasal, hindi ang ibang babae. Bakit parang isyong malaki ang proposal ko? Larry, please subukan mong intindihin, pakiusap niya. Bakit kailangang pumasok na naman ako sa isang relasyong mahirap kumawala? Mahal kita, matagal na kitang minahal. Hindi pa ba sapat iyon? Mahal mo ako, ulit nito. Pero ayaw mong pakasal sa akin. Tapos sasabihin mong pilitin kong maintindihan. Ikaw ang hindi ko naiintindihan, Ana. Ano ang humahadlang sa iyo na pakasal sa akin? Nagyuko siya ng ulo. Wala sa loob na hinalo ng kutsarita ang kape. Hindi mo mararanasang magkaroon ng sariling anak. Nakalimutan mo na ba ang sinabi kong? Tama na sa akin ang anak ni Elsa, mariing sabi nito. Pinagtaksilan ako ni Marco dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Hindi ko kaya kung sakaling maulit ang nangyari, Larry. Mapait niyang sabi. Hindi ako si Marco, Ana. Huwag mo akong ikumpara sa hayop na iyon. Ikaw at ang pamangkin ko lang, sapat na iyon. Nalungkot ang kanyang mga mata. Sabi mo lang ngayon iyan. Darating ang araw na gugustuhin mong magkaroon ng sariling anak, tumingala siya rito at matipid na ngumiti. Hindi kailangang magpatali ka sa akin, Larry. Nagsiklab ang binata. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ibig mo bang sabihin ay hindi mo gusto ng permanenteng relasyon? Na pag nagsawa ka sa akin ay hahanap ka na naman ng iba? Alam mong hindi totoo ang sinasabi mong iyan, halos pahikbi na niyang sinabi. Hindi kumibo ang binata. Bagaman nawala ang galit ay may pakiramdam siyang nag-iba ito naging tila estranghero. Pagkuway nagkibit ito ng mga balikat at matabang nangumiti. Masakit, alam mo ba, nailing nitong sabi. Wala pa akong niyaya ng kasal. Matagal na, niyaya kong magtanan si Lisa dahil sa impulsiveness na dala ng kabataan. Pero mabilis kong na-realize na hindi ko talaga iyon ibig sabihin. Pinursigi ko siya kasi hindi ko siya kayang magkaroon dahil mahal siya ni Vinny. Isang hamon siya. Pero hindi ako nasaktan tulad ng sakit na nararamdaman ko sa rejection mo ngayon. Nag-angat siya ng mukha dito. Larry, ang iniaalok mo ang inaayawan ko, hindi ikaw. Maaari namang kama kasama. Makikipagtalik tuwing pareho tayong may gana, o kaya kapag umuuwi ako galing sa project tuwing weekend. Sarkastikong agap nito. At okay lang sa iyo tutal hindi ka naman magkakaanak, di ba? Paismid itong umiling. Kalimutan mo na, Ana. Kung sex partner lang ang kailangan ko, hindi ako nawawala ng ganoon. Kasal ang iniaalok ko sa iyo at kung ayaw mo'y bahala ka, desisyon mo iyon. Humakbang ito sa pinto. Paalam. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong pagdating sa bata. Napahagulhol si Ana nang umalis si Larry. Pero wala siyang balak na baguhin ang pasya. Hindi niya kakayanin sa ikalawang pagkakataon kung maghahanap ng ibang babae si Larry dahil hindi niya ito kayang bigyan ng anak. Hindi niya kaya ang sakit na idudulot nito. Nang gawin ni Marco ang kataksilang iyon ay pagkababae lang niya ang nasaktan dahil walang pag-ibig na namagitan sa kanila. Ikamamatay niya kung sakaling mangyari sa kanila ni Larry iyon. Mawala na siya ngayon kaysa pagdating ng araw kung kailan nakatali ito sa kanya sa matrimonya ng kasal. Mga kafelisidad, mas lalo pang magiging matindi ang mga alitan nila ni Larry habang nagsisiksikan ang mga damdamin at takot ni Ana. Magiging mahirap para sa kanya ang desisyon na isagawa ang mga pangako ng pag-ibig at kasal at patuloy niyang paglabanan ang mga takot mula sa nakaraan. Abangan natin sa susunod na kabanata.